Hi Cancer! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Gagawin natin na inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng March 2024 Cancer Collective. Maaaring mag-resonate to in the next 3 to 6 months. March, April, May, June, July, and August. Okay? Since this is collective reading, maaaring mag-resonate to, maaaring hindi. Dahil hindi ito personal reading kasi may mga nag-unsubscribe. I just want to give a heads up na since collective reading to, maaaring I will tap into your energy next month. And hindi naman kasi every month the reading will always be for you pag collective, okay? And ako ay si Abby, sa akong intuitive reader. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog collective readings, okay? Ngayon, Cancer, isa-shuffle ko lang ang mga baraha uli in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds sa inyong general life reading, okay? So, hi again, Cancer. Simulan na natin ang inyong general life reading. Kukuha tayo ng 7 baraha para tingnan ang general life snapshot mo from this month hanggang next 3 to 6 months, okay? Simulan na natin. Position 1, Cancer, meron kang radical acceptance. Position 2, meron kang home. Third position, meron kang water. Sa ikapat na position, meron kang illusion, Cancer. Stillness. Interesting, no? Adaptability. At death and magic. Alright, Cancer, water sign kayo, no? And cardinal water sign kayo. So, ang mga cardinal sign, mga initiator. So, tingnan natin sa position 1, radical acceptance. Okay. Pakiramdam ko ngayong buwan kasi medyo nahihirapan tayong tanggapin yung mga situation na, or mga given na situations na, or yung mga nangyari at mga events recently. Okay. So, sinasabi dito, kung magagawa natin ng paraan, kasi nasa release position siya, no? Ang release position is yung kailangan mong i-let go or pakawalan in a good way, no? So, kung nandyan si radical acceptance, it's about time na magpatawad din, tanggapin ang mga bagay for what it is right now, no? Huwag na tayong mag-regret sa mga natapos na. Yan sinasabi dito. Tanggapin natin ang bukas sa kalooban natin or slowly tanggapin natin kasi ang pagtanggap may process yan, no? May mga iba na nasa in denial or nahirapan tayong tanggapin. Although, alam na natin nandoon pero hindi pa tayo gumigive up sa situation or sa mga connections or people na alam mong nasaktan tayo, nakasakit tayo or nagbago sa isang iglap ang mga bagay-bagay sa buhay natin. So, tanggapin natin yon, okay? Yun ang sinasabi dito. Kung nahihirapan tayong tanggapin, huwag kang mag-alala kasi may time na involved. Iba-iba tayo ng coping mechanism but eventually darating ka doon. Okay? Parang more on advice siya. Ngayon, sa kailangan mong ipagpatuloy, Cancer, nandyan ang home. So, I feel strongly na kung nandyan yung kailangan mong i-release, nandito yung kailangan mong ipagpatuloy na may mga bagay ka ngayon sa buhay mong ginagawa mo or na-related or connected sa maaaring domestic situation kasi nandiyan ang home, maaari ding family, friends or yung close ties mo, okay? Close circle of friends. Okay, yun yung kailangan mo ipagpatuloy. So, parang nararamdaman ko na kailangan na i-continue mo lang yung relationship na maganda na concerning home and family life or domestic situation right now. Doon ka mag-exert muna ng effort right now, no? Kung kailangang ipagpatuloy, ibig sabihin, maaaring may work in progress, doon ang focus mo. Or kung napakaganda ng family and work, home situation mo or domestic situation mo right now, continue daw na ipagpatuloy mo yung harmony, yung peace within that, yung order, okay?
Maaaring yung home na to related din sa something na comfortable kang gawin or isang lugar na komportable ka, no? Alam mo kasi, samantalang ang sinasabi natin, 'di ba, home is where the heart is. Totoo 'yan, no? Kasi sometimes din may mga problema rin sa bahay natin, sa family na baka nane-neglect natin or tinatry rin nating bigyan ng solusyon, no? So, yun ang i-focus mo at the present timeline mo, March 2024. Okay? Now, sa manifestations mo naman, Cancer, meron kang water. So, medyo pagdating sa manifestation mo, maybe concerning to sa mga feelings and emotions mo lately. Okay? Or maaaring, yung mga bagay na gustong-gusto mo. Okay? Maaaring nagmamanifest tayo, pero ito ba talaga yung makakapagpasaya sa'yo? Okay? Remember, kung may gusto ka na, alam mo yon, mangyari, no? Or ma-achieve, no? Finally, kailangan, this is something na close sa puso mo, na mahal mo, na mamahalin mo, na passionate ka, at aalagaan mo. Yung daily, malapit sa puso mo. Okay? Yun yung mga dapat mong i-manifest for the month of March 2024. Sa external energies mo, merong mga illusions. So, be careful, Cancer, kasi maaari na mag-cause yan sa'yo ng confusion din, no? Tapos, disagreement, and worry and anxiety, no? So, ang mga external energies yan, maaaring hindi mo nakikita yan for what it is, diba? Kasi parang nagtatago, no? Either may hidden agenda yung mga connections and situations right now. So, be very careful na, alam mo yung pumirma or makipag-partnership ngayon, no? Sa March 2024. Just make sure na naunawaan mo or clear sa'yo lahat yung mga sinasabi or mga nangyayari or yung mga kontrata na dapat mong pirmahan, engagements, events, okay? May mga illusions na maaari kang matrick. So, be careful of that sa March 2024 onwards. Okay? Alamin maigi ang detalye, kilalanin mabuti yung tao, ayaw mo na ma-scam or ma-fraud tayo, no? Sa kahit anong sitwasyon or kahit sinong tao. Kahit anong area to ng life mo, sa career mo man yan, check yung contract. Sa business din, check yung partnership, legit ba yung business na to, and so on and so forth. Okay? Now, sa position 5 mo, meron kang stillness. Ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo at sa ibang tao. Pero more important siguro sa sarili mo rin at sa external energies mo kasi meron kang illusion. So, magkakaroon ng confusion. So, in the midst of all that, no, na medyo magulo, medyo chaotic external environment mo right now, maaaring hindi ito ang nagkakos. Maaaring hindi ikaw ang nagkakos nito. Maaaring talagang ganoon. Minsan, may mga situation external sa life natin na hindi natin kontrolado. Diba? Sinasabi, remain calm. Mag-relax ka lang. Okay? Kung may nakikita kang kaguluhan or di pagkakaunawaan ngayong sa buwan ng March, i-distance mo yourself mo. Huwag mong i-involve. Piliin mo yung past na mas may inner peace ka. Okay? Yun muna. At hindi ito pagiging selfish, na-advise lang kasi maaari mag-create talaga to ng stress sa'yo kasi nandiyan ang illusion or maaaring it will harm you more. Okay, so choose always yung peace, no? Yung mental health mo, yung inner happiness mo at this time, no? Against all odds. Okay, yun ang priority mo. Just be still, just relax and calm. Be quiet kung kinakailangan. Cancer. Ngayon, sa new beginnings mo, meron kang adaptability, no? So, sa mga bagong simula mo, medyo kailangan magpaka-stretch tayo. Let's say, may gusto kang bagong trabaho, bagong business, bagong idea. So, maaaring mag-explore, okay? Magpaka-stuck sa bagay na comfortable na tayo, nasa comfort zone natin. Maybe it's about time na pag masyado ka na kasing matagal sa comfort zone mo, yung comfort level mo na-reach mo na, wala nang bago, kailangan mo mag-make up ng space para sa new learnings, new opportunities. Sa career mo to, baka kailangan natin mag-upskill, mag-aral ng bagong technique, hobby, maaari mag-acquire ka ng bagong hobbies, you know, bagong mga connection. Adaptability, maybe try to go out with people na you will never imagine na you will get along. Parang ganun sinasabi dito. But it's different, ha. Iba yan sa sumasama ka lang sa isang mga community or mga tao na
alam mong mapapasama ka. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Be more flexible lang to get to know opportunities and people. Pero maging discerning ka pa rin kung mabuti sa'yo o hindi yon. So, wag lang tayong masyadong close-minded or rigid or strict sa ating mga rules or sa buhay. Okay? Or point of view sa buhay. Yan ang new beginnings mo. So, kailangan doon ng fresh perspective sa part mo, Cancer. Okay? Now, at the center Cancer, meron kang Death and Magic. Sa tarot, nandito ang Death card and Magician card. So, parang dalawang major arcana yan, pinagsama. I feel like, ito yung kailangan mong matutunan, no? Kailangan mong matutunan na lahat ng mga nagtapos, actually, ang nararamdaman ko, hindi pa siya actually tapos. May chance tayong i-revive, kung revivable. Okay, may mga second chances. Death and Magic. So, ibig sabihin, oh my God, natapos na yung cycle na to. Over na kami ng person na to, kung sa love life mo yan, or tapos na itong chapter na to ng kabanata ng buhay ko. Pero, nandyan si Magician, sa lahat ng area ng buhay mo na medyo feeling mo na stuck or parang walang galaw, walang flow, may ability ka daw na i-manifest. Yes, nakita mo, na stuck, naramdaman ko. Death, diba? And then may Magic. Ang Magic is Magician, and then nasabi ko yung flow. Kasi yung position 3 mo, meron kang water. Okay, yung manifestation mo. So, like I said, ang manifestations mo, kailangan magtuloy-tuloy. Kailangan mag-flow ka. Okay? Huwag kang magpapaka-stuck. Kailangan mo ng development and progress. Okay? Kung may nagtapos sa'yo lately, no, bubuhayin mo yon. Kailangan mong buhayin para magkaroon ka ng second chances. So, flow. Ang energy ng flow is dapat nasa iyo sa March 2024. Nandiyan ng water kasi sa manifestation mo. Okay? And then, nandyan ang Magician and endings para sa'yo. Kahit lahat ng ending na yan ang sinasabi dyan, may kakayahan kang i-break yung mga endings na yan. Okay? Hindi pa yan tapos, maaring magkaroon ng chances at maaari din magkaroon ka ng new beginnings sa ending na yan. So, huwag kang mag-alala masyado. Okay? So, sinasabi nga, nire-remind ka na kumalma ka lang sa next 3 to 6 months mo. Okay? And sana nag-resonate kayo sa general life reading nyo, Cancer, no? And gagawin na natin ang love reading nyo sa next video. I'll see you there later. And thank you, Cancer. God bless. Sana nag-enjoy kayo. Mahal ko kayo. Bye!